Nitong nakaraang 2 linggo, nagsagawa ng malaking pag-atake ang Ukraine sa Kursk region ng Russia na malapit sa border. Ang pag-atake na ito ay nagbigay buhay na ang Ukraine ay hindi lamang puro depensa, kundi kaya ring makipagsabayan sa Russia sa paglusob sa mga sakop nito. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang layunin ng pag-atake ay upang magtayo ng buffer zone para maprotektahan ang Ukraine laban sa mga susunod na atake ng Russia. Ito ay parang pareho ng dahilan na ibinigay ni Putin noong siya ang nag-atake sa Kharkiv region ng Ukraine noong nakaraang taon. Pero bakit sa kabila ng matagumpay na plano ng Ukraine, may iilan na nagtataas ng mga kilay at hindi ito iniisip na tagumpay bagkus isang hamon at bitag na mula mismo sa Russia? Gaano ito katotoo? At bakit si Zelensky ang sinisisi sa pagkakamaling ito? Ano ang aksyon ng Russia sa mga pag-atake ng Ukraine? Ito ang ating aalamin. Ang pag-atake ng Ukraine sa Kursk ay nagresulta sa pag-atras ng mga pinakamahusay at pinakamaingat na tropa ng Russia mula sa Donbas. Dahil dito, ang mga tropa ng Ukraine sa Donbas ay nananatiling kulang sa armas at tao. Ngayon, ang mga tropa ng Russia ang pumapalit sa Kursk at nagsisimulang pumasok sa mga mahalaga na logistical hub ng Ukraine tulad ng Kupiansk at Izium. Pagkatapos ng 2.5 taon na patuloy na digmaan, ang Russia-Ukraine conflict ay nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa saklaw pagdating sa laki ng posibleng pagkasira at sakop ng lumalalang tensyon. At ang nag-iisang paraan lamang na nakikita ng Russia ay gayahin ang diskarte na alam nila at naging epektibo para sa kanila kahit noong panahon ng World War. Balikan muna natin ang nakaraan. Noong sinugod ng Nazi Army ng Germany ang Soviet Union sa ilalim ng Operasyon Barbarossa noong June 22, 1941, ang Russia ay nagpatupad ng ilang diskarte sa kanilang pag-atras. Mas pinili ng Soviet na umatras sa mga posisyon na hindi kayang ipagtanggol upang maiwasan ang pagkakabihag ng kanilang mga tropa. Ito ay nagbigay daan sa kanila na muling ayusin ang kanilang mga puwersa. Sa gayon, habang ang mga German forces ay nagpatuloy sa pag-atake, ang mga Soviet ay nagplano ng mga counter-offensive na naglalayong i-encircle ang mga German troops na nagresulta sa ilang matagumpay na counter-offensive. Ang mga estratehiyang ginamit ng Russia noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan sila ay umatras sa harap ng Nazi Army, ay nagbigay ng aral na tila inuulit ngayon sa sitwasyon ng Ukraine. Ang mga eksperto ay nagtuturo na ang Ukraine, sa kabila ng kanilang mga tagumpay sa Kursk, ay maaaring nahulog sa isang bitag na katulad ng naranasan ng Russia noon. Pero bakit sinasabi ng karamihan na kasalanan ito ni Zelensky? Maraming tao ang naniniwala na ang pagkakaroon ng kontrol ng Ukraine sa Kursk ay nangangahulugang unti-unti nang natatalo ang Russia. Sa katunayan, ang mga eksperto ay nagbabala na ang ganitong pananaw ay maaaring magdulot ng maling estratehiya dahil noong panahon ng Nazi invasion, ang Russia ay umatras at nagpatuloy sa pagbuo ng mga defensive positions na nagbigay daan sa kanila na makabawi at magsagawa ng mga counter-offensive. Ang Ukraine sa kanilang pagsisikap na lumikha ng buffer zone ay maaaring nagiging biktima ng parehong diskarte ng Russia. Ang kasalukuyang operasyon ng Ukraine ay naglalayong palawakin ang kanilang kontrol sa Kursk, ngunit ito rin ay naguudyok sa Russia na muling ayusin ang kanilang mga puwersa na maaaring magresulta sa mas malawak na laban sa ibang bahagi ng Ukraine. At mula rito maaari nang gamitin ng Russia ang kanilang nuclear power rocket at missiles papuntang Ukraine. Kung titignan mo, it makes sense talaga na hindi nakakapagtaka na nagalisan ang mga Ruso sa mga teritoryo nito. Ang panganib ng paggamit ng nuclear weapons ni Putin laban sa Ukraine ay lumalalim habang patuloy na umaatras ang mga tropa ng Russia sa harap ng mga counter-offensive ng Ukraine. Malinaw na estratehiya ito ni Putin upang pigilan ang patuloy na suporta ng West sa Ukraine at takutin ang Ukrainians na sumuko. Ayon kay Putin, sinubukan ng Ukraine na i-strike ang Kursk nuclear power plant noong nakaraang gabi. Kahit hindi pa ito kumpirmado ng Ukraine, ang banta na ito ay nagpapahirap sa posisyon ng Ukraine dahil maaaring magamit ito ni Putin para palakasin ang kanyang propaganda
laban sa Ukraine. Habang isinasagawa ng Ukraine ang pag-atake sa Kursk, tahimik lang ang mga kaibigan ni Putin tulad ng Belarus, Armenia at mga bansa sa Central Asia. Wala silang komento o suporta man lang kay Putin sa gitna ng pag-atake na ito. Ito ay malamang dahil ayaw nilang mabalot sa giyera at ayaw nilang ipakita ang kahinaan ni Putin. Kaya sa kabila ng mga tagumpay ng Ukraine sa Kursk, nabitag sila sa trap ni Putin dahil sa mga pag-atake sa Donbas, banta sa nuclear plant at pagkawala ng suporta mula sa mga kaibigan ni Putin. Ang Ukraine ay nangangailangan ng mas malaking suporta mula sa kanilang mga kaalyado sa West para makaahon sa sitwasyon na ito. Sa pagpasok ng ikatlong linggo ng opensiba ng Ukraine, pinili ni Putin na huwag talakayin ang krisis sa Kursk habang siya ay nasa Azerbaijan. Sa kabila ng kanyang pananaw na hindi ito dapat bigyang diin, ipinahayag niya ang pangako na labanan ang mga gumagawa ng krimen sa rehiyon. Ayon kay Shulman, ang kontrol ni Putin sa media at ang pagpigil sa dissent ay nagbibigay daan sa kanya upang baliwalain ang mga pangyayari sa Kursk. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay hindi malamang na humina dahil dito, ayon kay Rumer, na nagsabing ang buong militar at pampulitikang struktura ng Russia ay kasabwat sa digmaan. Habang tumatagal ang opensiba, nahihirapan ang Russia na makahanap ng angkop na puwersa upang labanan ang mga pag-atake na nagresulta sa pag-deploy ng mga tauhan na walang sapat na pagsasanay. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaring isipin ng mga lider ng Russia na ang pinakamainam na hakbang ay bawasan ang halaga ng pagsalakay ng Ukraine at ipakita na wala itong dapat ipag-alala. Sa tulong ng kanilang malawak na propaganda, maaaring mapigilan ang pagkalat ng takot sa loob ng bansa. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang pag-ukupa ng Ukraine sa malaking bahagi ng teritoryo ng Russia ay nagdulot ng malubhang dagok sa reputasyon ni Putin bilang isang makapangyarihang leader at nagbigay diin sa mga kahinaan ng militar ng Russia. Mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia noong Pebrero 2022, mahusay na nagamit ni Putin ang takot sa nuclear upang pigilan ang kanluran sa pagtulong sa Ukraine. Subalit, ang mga kamakailang pag-atake ng Ukraine ay nagpakita na ang mga panakot ni Putin ay hindi na epektibo. Ang mga pinuno ng kanluranin na bansa ay hindi na nag-aatubiling magbigay ng tulong militar at ng mga aksyon ng Ukraine ay nagbigay ng bagong pananaw sa kakayahan ng bansa na lumaban. Sa kasalukuyan, hindi pa binabago ng Estados Unidos at iba pang pangunahing kaalyado ang mga umiiral na paghihigpit sa armas para sa Ukraine ni nag-anunsyo ng anumang pag-upgrade sa mga paghahatid ng armas. Gayunpaman, kung patuloy na pababain ni Putin ang pagsalakay sa Russia at hindi makapagbigay ng angkop na tugon sa mga inaasahan ng isang superpower, magiging mahirap na ipagtanggol ang kanilang bansa sa pag-abante ng Ukraine. Sa kabilang banda, ang mga drone bombing ng Ukraine na naglalayong atakehin ang mga pasilidad militar sa loob ng Russia ay nagpakita ng mga makabuluhang tagumpay sa mga pag-atake nito. Isa sa mga pinakakapansin-pansing tagumpay ay ang pag-atake sa Morozovsk Air Base, kung saan inaangkin ng mga opisyal ng Ukraine na nasira ang ilang jet ng Russia at nawasak ang mga imbakan ng bala, kabilang ang mga glide bomb na ginagamit laban sa mga militar at lungsod ng Ukraine. Ang mga long-range attack drone ay naging angkop para sa limitadong kakayahan ng Ukraine sa opensiba. Kailangan ng Kyiv na maabot ang mga target ng militar sa loob ng Russia, ngunit nahaharangan ito ng mga missile na ibinibigay ng kanluran dahil sa mga paghihigpit na ipinataw ng mga kasosyo. Bagaman may kakayahan ng Ukraine na gumawa ng sariling missile, hindi ito sapat para sa isang pangmatagalang kampanya ng pambobomba. Pero dahil sa mga drones naging matagumpay ang iilan sa mga plano ng Ukraine, isang panalo na masasabing dagok para kay Putin. Sa nakalipas na 2.5 taon, ang produksyon ng drone sa Ukraine ay lumawak ng mabilis. Ang mababang gastos ng paggawa ng long-range drone kumpara sa pinsalang maaring idulot nito sa mga pasilidad ng militar at industriya ng Russia ay ginagawa itong perpektong sandata para sa isang bansang kulang sa pondo
ngunit puno ng inobasyon tulad ng Ukraine. Sa huli, mahirap talagang tukuyin kung ang Ukraine ay nahulog sa bitag ng Russia o hindi. Ang mga pangyayari sa digmaan ay puno ng komplikadong estratehiya, taktika at hindi inaasahang pagbabago. Sa kabila ng mga hamon at panganib, ang patuloy na pag-advance ng Ukraine ay isang mahalagang aspeto na dapat ipagpatuloy sa mga susunod na araw ng digmaan. Ang paglaban ng Ukraine ay hindi lamang isang pakikibaka para sa kanilang teritoryo, kundi pati na rin para sa kanilang pagkakakilanlan at kalayaan. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, ipinapakita nila ang kanilang determinasyon at katatagan sa harap ng mas malakas na kalaban. Ang mga tagumpay at pagkatalo ay bahagi ng mas malaking kwento ng kanilang laban at ang kanilang kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa kanilang mga mamamayan, kundi pati na rin sa mga bansa sa buong mundo.